So hintayin natin yung sharer natin kasi napakalapit ng sharer natin ngayon dito sa ating training. Okay? So grabe yung naging result nito sa empowered consumerism. Hintayin natin. Ako, hindi yata narinig. Nakamute siya, oh. Nasa loob. Tumayo ka muna. Ako talaga? Wala pa akong alam dyan. Tayo ka muna. Okay. Okay. Baka nagme-makeup ka to. Stop. Prof. July, gising. Oh, sabi ko na, nagme-makeup to. Kaya na, bagong gising. Yan, good morning. Good morning. Hindi ka na ba? Kumuha ako ng kape sa baba. Ah, ganoon. Kaya medyo natanggal. Wala ko, tulog ka pa. Kailangan ko ba ng slot mo? Start na ako. Yan, good morning. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa team GTLI na sa apply niya si Apply Helios. Siyempre, una sa lahat, pakilala ko na ako. My name is Dylan. Tubong Bicol. Sino yung mga tagang Bicol dito? Yung mga Arabo. Narinig ba ako? Yes, sir. Yes, malinaw. Na-mute. Naka-mute. July na pan. Malinaw ba? Malinaw. Malinaw na. Yes, Ano malinaw. ano yung mga kwan dito? Mga audience ko, mga member na ba? Or may hindi member? Lahat ba? Mga leader na? Yes, mga member na yan, saka mga OFW kadalas. Mga FW. Natuloy ko na, sponsor ko si Upline Top Art. Sino nakakalagay Upline Top Art? Siya yung sponsor ko. And din sa mga pinasalamatan sa mga kapatid. Nandito ako sa important studies. Kaya, kung tayo sa kanya, ay baka yung buhay ko ngayon na hindi ko narating. Yung ganito. Diba? Pan ako, from Bicol ako. Yan, sa Bicol ako dati nakakuhan. Grabe yung hirap sa Bicol kasi yung tipong kailangan mong sumikap ngayong araw na to para meron lang mapakain. Ganun yung buhay namin dati. Kaya nung high school pa lang ako, pinangarap ko talaga na makarating dito sa Maynila. Kaya ang good news dyan, habang ang trabaho ko doon sa Bicol is dati, nag-uuling ako ng kahoy, nag-construction ako, yun yung pangkutas na tulong ko yung papa ko. Kaya sabi ko, gusto kong makapunta dito sa Maynila para siyempre para nakita ko kayo sa pan yung mga naggagaling Maynila na nag-iiba yung putis. Yan. Ganun yung pangko dati mindset.
ang good news dyan, nakapunta naman ako dito. Yan, sumama ako sa tiyahin ko. Naalala ko pa nun, yung pinamasahe ko, yung manok na dala ko. Kasi wala akong pera talaga dati. And after no, nakapunta na ako Maynila. Pagdating ko sa Maynila, nakahanap ko ng trabaho. Una kong trabaho dati is yung wiring. Yung nag-design ako ng yung mga wire. Mga wire na didesignan ko. Tapos yung export sa ibang bansa. Pakyawan yun. Yun yung muna akong trabaho talaga. Na nangayayat ako doon kasi asido yung kalaban ko doon. Yung usok ng asido. Kasi kailangan mo lagyan ng asido para dumikit ka. Noon akong trabaho. Yung pangalawang trabaho ko naman dito sa Maynila, yung tagapagpakain ng panabong na manok. 2,000 lang yung sahod ko dati. Pinagtiyagaan ko kasi gusto ko matulungan yung mga magulang, gusto ko makapagpadala sa kanila. Kasi nakita ko yung hirap ng buhay sa Bicol. Lalo yung papa ko kasi ako lagi nung kasama papa ko. Kaya yun yung sabi ko, nagtatrabaho ko para matulungan mo sila. After noon, napunta naman ako sa palengke. Yan. Napunta ako doon. Unang trabaho ko doon is doon tagagayat ng gabi sa tiyahin ko. Yun yung unang kong trabaho. And then, pagkatapos noon, namasukan din ako, nakapasok ko doon sa paligid ng tagatid ka rin ng hotdog. Mga frozen foods, yung mga dinitinda ko dati. Maalala ko noon is, ang sahod ko sa isang araw, 120. Tapos, natutulog ako sa yung lamesa. Natutulog ako sa lamesa, yung sa ilalim ng lamesa. Doon ako natutulog. After ko ng trabaho ko sa pagtitinda ng hotdog, ako natutulog sa ilalim para makatipid. Tapos, pagising mo doon is bibili ka ng tubig, isang balde, 10 piso yun. Yun yung ipapaligo para pagpasok mo, fresh corner. Ganun yung buhay ko dati. And after nun, sabi ko sa sarili ko, nag-aaral ako ng electronic technician. Yun yung pinakaunang kong course, electronic technician. Natapos ko naman yun, kaso hindi ko sila enhance. Kaya, wala din. Vocational ako doon, sa halagang sa sahod ko ng 120, pinag-aral ko sarili ko kasi may pangarap ako eh. Kaya, sabi ko, mag-aaral ako. Nakatapos ako ng experimentation, hindi ko rin siya nagawa. Nag-graduate ko, vocational kasi yun eh. Then, doon naman sa shop namin, doon naman sa amo ko, may shop yun ng sarili, cellphone shop. Nainggit ko. Sabi ko, parang gusto ko to, garalan. Pinag-aral ko rin yung sarili ko, vocational ulit. Pinag-aral ko, nakatapos ko doon. After ko makatapos doon, sumalang na agad ako. Kahit di ko pa alam yung mga unang gagawin. Pero tapos na ako nun Tapos na ako sa paggagawa ng cellphone. Tapos na ako ng course ko na yun. Paggagawa ng cellphone. Hanggang sa sumalang ako, makagraduate ko, walang masteral. Talagang naglakas ako ng loob para magkaroon ng binigyan ako ng amo ko ng pwesto, yung shop, yung hati ko. Kung kami doon, 50-50 na naman paggagawa ng cellphone, 50-50. Hati-hati yung yung sahod. Unang sahod ko noon,
naalala ko is 1,500 sa isang buwan. Siyempre, hindi ka pa marunong gumawa eh. Kaya yung sahod ko, 1,500 isang buwan. Kulang kung binata ka. Lalo pag may asawa ka. Hanggang sa dumating yung time, kumikita na ako na 16,000 per month, 8,000. Yun yung sahod ko dati. Na hindi siya tumataas, hindi naman siya bumaba. Kasi, hati ko yun ng amo mo eh. Hati ng amo ko eh. Yan. Hanggang sa nag-aaral ako ng computer technician. 3 course na pansin nyo, 3 course tinapos kong for vocational. Yun yung nakatulong sa akin talaga. Hanggang sa dumating yung time sa magagawa ng cellphone sa computer, parang nawala ko ng gana. Parang sabi ko, paulit-ulit na lang to. Nag-pray ako talaga. Totoo to, yung sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity na pwedeng magbago ang buhay ko. Pwedeng makatulong sa magulang ko, sa parents ko. Ang good news dyan, yung dumating yung isa sa mga anghel ng buhay ko, si Upline Doc Art. Customer ko yan dati, sa Doc Art. Nagpagawa yan ng Wi-Fi receiver. Ay, di, pocket Wi-Fi. O, yun yung unang pinagawa niya sa akin. Nagpagawa siya, siyempre si Upline Doc Art, kwento-kwento, mga strategy, kung paano man. Pero kaya nakuha niya ako na engganyo. Nakita ko yung account niya. Pinakita niya sa akin, naging bukas lang siya sa computer ko. May bukas lang daw siya. Nakita ko yung account niya, naalala ko ng 10,000. Hindi ko alam kung ilang days na yun. Basta, nakuha ako na amazed. Sabi ko, bakit ganyan kalaki yung kinikita ko? Tinanong ko talaga siya, paano ba yan gawin? Una niyang ginawa, binigyan niya ako ng calling card. Yung calling card na unang binigay niya is nawala yun. Yan, nawala. Parang, hindi ko alam kung saan nailagay. Basta nawala lang yun. Hanggang sa, mga after 1 week, bumalik ulit siya, nagpagawa naman siya ng cellphone. Doon niya ulit ako na binigyan ng calling card. Kinabukasan, sumama na ako sa kanya. Pumunta na ako sa head office sa 7th floor. Sobrang dami ng tao. Doon siksikan. Tinupo niya ako sa gitna. Yan. Doon ko nakita yung marketing plan. In-explain na. Doon ako, sabi ko, dito magbago ang buhay ko. Dito, pag ginawa ko dito ko matulungan yung mga magulang ko. Kumbaga, hindi ko tinignan yung panguna na 8,999, hindi ko tinignan yun. Tinignan ko yung pwedeng mangyari sa akin. Na-vision ko agad. Kaya pag-uwi ko talagang, pag-uwi ko sa bahay, hindi ako talaga nakatulog. Nakita ko kasi yung future na pwedeng mangyari sa akin, na pag ginawa ko talaga, pwedeng makatulong sa akin. And then, after noon, pumunta ako sa shop, hanggang alas 4, di ako nakatulog talaga eh. Alas 2 ako nakarating sa bahay eh. Pagdating ko sa bahay, talaga ako nakatulog hanggang alas 4. After noon, punta ka agad akong office, punta ka agad ako ng shop namin. Ganun ko lang paraan, pinagkakalas ko yung mga board, pinag-junk shop ko para makaipon ng pang-join. Wala na akong kapera-pera dati. Yung iba, pinangutang ko. Ang good news dyan, nakamember ako. Nagbe-BMS ko dati, hindi pa ako member. Doon ko naunawaan isa-isa. Doon ko lalo mas naunawaan kung bakit ko gagawin yung
empowerment supervision dahil sa BMS. Napakalagang tulong sa akin. Kaya, yun, after 3 months, kati-training ko, mas nanawa ko yung business. After 3 months, nag-full-time ako. Full-time talaga ako. Lakas ng loob ko dati. Nag-full-time ako, wala akong pan. Ano tawag ko doon? Wala pa akong downline. Malakas ang loob ko. Kala ko ganun kadali lang mag-full-time. Hindi pala ganun kadali. Nahirapan talaga ako pinagdaan. Dami kong pinagdaanan. Unang mga pinagdaanan ko, buto, puyat, yung mga discouragement ng asawa. May asawa ko dati. Ginagawa ko ito yung parlusionary, may asawa ko dati. Yan. Ang good news yun, yung asawa ko yung isa mga nagpatibay sa akin. Yung ex ko. Ex ko na ngayon ha. Bakit siya yung isa sa mga nagpatibay sa akin? Alam niyo kung bakit? Kasi iniwan niya ako eh. May nagtaka. May nagtaka, bakit iniwan ka na nga, tumibay ka pa. Iniwan niya ako pero tumibay pa lang ako dito. Bakit? Mas lalong dinagdagan yung kung bakit ko gagawin itong empowerment supervision dahil doon sa ginawa niya. Yan, sa motivation. Ang nangyari kasi noon, makinto ko lang, nangyari yung asawa ko nagloko. Naghanap ng may pera sa akin. Wala kasong pera, nag-umpisa pa lang ako dati. Yan. Hindi naman ang pera yung hindi naman yung nagloko siya. Tapos, naging ako ng payo kay Doc Art anong dapat gawin. Sabi niya sa akin, ito yung isa sa mga natandaan ko na payo niya. Sabi niya sa akin, kahit anong kasalanan ginawa sa'yo ng isang tao, kailangan pagpatawarin. Yun yung ginawa ko. Yun yung ginawa ko na yung sakit na nararamdaman ko sa puso ko, nawala, unti-unting nawala. Dahil doon sa pinayo niya Plain Doc Art, hanggang sa after 1 year, yan. After 1 year, nakapagpa-join ako ng isa. Ang tagal, no? Sino yung mga kwan dyan nakapagpa-join ng mas mataas pa sa akin? Hanggang ilang years pa. Ako, 1 year ako nakapagpa-join. Ganun katagal yung process, di ba? Kasi, yun yung pan eh, kumbaga, dito kasi marami ka talagang pagdadaanan eh. Yun yung mga pagdadaanan mo na yun yung magiging kwento mo sa pag naging successful ka na. Yan, di ba? Yan. After 1 year, nakapagpa-join ako. Yan. Ng isa, naalala ko lang, lagi yung ka-video ko na upload to card kasi ako dati mayayain talaga pag hindi ako naging-pag-video call. Pinapasok kay upload to card. No, nakapagpa-join kami hanggang sa lumaki yung group ko. Pumulusok yung pan. Yung strong side talaga pumulusok, yung pairing side medyo makuna. Yan. Yung pairing side ay strong side pumulusok. Yan, umabot ng 450,000 waiting ko. Yan. Sa loob ng 2 years. After 2 years na yon, bumulusok, diba, na-promote ako as executive. Yan, na-promote ako noon. And after 2.5 years, na-promote ako as gold executive. Yan. Yun yung na-promote ako. Yun yung ang good news dyan, is sa mga naging achievement ko dito noong pandemic. Talaga hanggang ngayon, excited pa rin ako. Hindi ako makapaniwala talaga na meron ako nito. Yun. Noong November 2020,
bumili ako ng sarili kong sasakyan mismo. Suzuki Ciaz, kulay itim. Kung nakita nyo sa profile ko, din yun, sarili kong sasakyan yun. Na hanggang ngayon na excite ako kasi hindi ko alam na meron ako nun eh. Kasi sino ba nga ako dati? Diba? Ang pinakamaganda pa noon, noong January, ngayon 20, yung ngayong taon, inuwi ko yun sa Bicol. Yan. Inuwi ko yun. Pagdating ko doon sa Bicol, sa amin, mulan ulit namin. Alas 4 ako dumating doon. Ako lang mag-isa. Ako yung nag-driver, ako kasama. Yung kapatid ko, tapos yung takbuhan sila sa labas. Doon ko nakita yung saya na sa buong buhay ko. Doon ko palang nakita. Yung saya na yun, nang nakita nila na magkaroon ako ng sasakyan. Nakita ko sa mukha nila yung saya. Kaya mas lalo akong na-excite. Kasi nakita ko, kailangan mo lang pala magkaresulta. Kailangan ko lang pala magkaresulta para makita ko yung pamilya ko na maging masaya sila. Nakita ko talaga yun. Sobrang saya ko. Kahit sobrang, iba yung saya na nararamdaman ko nung nakita ko yun. Diba? Kasi first time sa angka namin na magkaroon ako sa sasakyan eh. Doon sa amin, sa barangay namin. First time. Kaya, sobrang napang ko yun. Yung saya na nakita ko doon sa magulang ko. Tinanong ko yung magulang ko ano pakiramdam na nagkaroon ng sasakyan. Hindi niya daw mapaliwanag. Alam mo na yun kung bakit. Kasi masaya sila para sa akin. Kasi dati, negative sila sa akin na tigilan ko na daw itong Fargo Suppression kasi walang nangyari. Iniwan na ako ng asawa ko na. Kaya pinapatigil na ako. Pero hindi ako nag-give up. Kasi may pangarap ako eh. Bago ako umuwi dito sa Maynila, nirgalong ko yung mama ko, pinagawa ko yung bahay namin doon sa Bicol. Kasi yung bahay namin doon dati, sira-sira. Ngayon, unti-unti ko nang pinapaayos ng simento na. Yan. Regalo ko yun sa mama ko para, siyempre, bago man lang sila mawala, maranasan nila yung magandang buhay. Maranasan nila yung magandang bahay. Yun yung goal ko sa kanila ngayon. Kaya, ngayon, hindi pa naman tapos yung bahay namin doon sa Bicol. Kasi, kinukuha ko pa yun, kaumpisa pa lang. Pero, nakita ko na yung saya ng magulang ko. Kasi dati sobrang hirap nila, nangungutang sa lintig para ipakain sa amin. Ganun yung buhay namin dati. And after doon, good news na, ang latest na achievement ko ngayon yung nung nakaraan lang na anniversary natin. Yan, na-promote pa ako ng Billionaires Club member. Panapakan naman natin yan. Sa loob ng nakuha ko yun sa loob ng medyo matagal din. Pero sabi nga, kahit mabagal ka, basta tuloy-tuloy mo lang ginagawa yung business, tiyaman at tiyaman ka pa rin. Ikaw, matagal ka na sa power consumerism, 1 year to 3 years ka na. Huwag kang susuko kasi pag sumuko ka, walang mangyayari talaga. Ako, hindi ako, ngayon sa power consumerism, 5 years na ako dito sa power consumerism. Hindi ako sumuko kasi
may pangarap ako eh. Nakita ko kasi yung nakita ko yung vision ko na pag tinuloy-tuloy ko itong empowered consumerism, dito magbabago buhay. Dito ko matulungan yung mga magulang. Dito ko makikita yung saya na pag nakaresulta ako, makita ko sa pamilya ko yung saya pag nakaresulta ako. Yun yung nangyari sa akin. Yun yung nangyari nung nagkaresulta ko, nakita ko yung pamilya ko sobrang saya nila. Nung good news dyan, yung mga pamangkin ko nandito na rin. Naging ginagawa na rin yung empowered consumerism. Nakatulungan ko na sila. Nakatulungan ko sila na hindi ko sila binibigyan. Ang goal ko ngayon, bawat mga kapatid ko, kukuhanan ko sila ng marketer. Ako magpipinance. Dito ko sila kukuhan. Dalawa na yung nandito, yung pamangkin ko sa dalawang pamangkin ko sa kapatid ko. Tinutulungan ko sila para sa pag yumaman yung mga pamangkin ko na yun, damay na yung mama at nila, mga magulang, pamilya nila. Hindi na nila kailangan humingi sa akin. Ayun yung isang mga tulong na ginagawa ko ngayon, goal ko sa pamilya ko. Kasi ako, given na eh. Given na sa akin. Kaya ang call ko naman sa pamilya ko naman para matulungan ko sila sa mga kapatid ko. Okay. Yun lang siguro, and gusto kong mag-entertain ako ng question din ako bawi. Kasi maikli lang talaga mag-share. Yan, so I hope na-inspire ka sa sharer natin today. So, share mo rin sa mga leaders mo para ma-inspire din sila. So, yun lang. Thank you. Thank you for watching.